Ayan mga pap, multi-cab, Suzuki multi-cab nag-overheat na naging problema, nauubos ang tubig sa radiator. Kaya tingnan niyo mga pap, napuno ang stick, napuno talaga ng tubig, naghalo na ang langis at tubig, halos silang galon sinasalin. Ang nagiging problema nito, may dalawang klase po kasi ang nagiging problema nito, naghahalo. Head gasket, maaaring may problem, may tama na lumulusot yung tubig sa head gasket, pumapasok doon sa oil. Dalawang kasi, at yung tinatawag na yung isang parts pa na dapat naghahalo, yung isa naman naghahalo yung langis doon sa tubig. Magkadalawang klase. Ito po iba, naghalo ang tubig sa langis, pumapasok, nauubos doon sa radiator. Ayan yung radiator, pumapasok. Kaya kahit anong salin nawawala agad, pero wala namang butas, ibig sabihin napupunta rito mga paps, napupunta sa loob. Kaya ito, top overhaul refresh po ito mga paps. Titingnan natin ang loob nito. Inaantay natin mga kasama natin kasi nakalak pa yung likod nito, may lock pa, hindi na iiwan yung susi. Ito muna inuna ko para bilong-bilo na ang pagbaklaso. Ayan, naka-ready na yan, ready na yan. Pero pwede ko na buksan tong ilalim, yung ilalim dukuting, pero lalagay ko muna ng jack para maiangat pa itong maigi. Malagyan ko ng sapin yung ilalim, para good na mga paps, Ayan mga paps, bubuksan na natin, titingnan natin. Ayan dahan natin bubuksan yan mga paps. Siyempre una muna natin bubuksan itong langis para mapatulo na, madrin na, mawala na yung tubig na may langis na may tubig. Alisin natin yan. 17mm po yan, drain plug na yan sa oil pan. Kita nyo tubig, di ba? Halo. Ay. Ayan, di ba? Grabe, punong-puno yan. Alisin muna natin yun mga paps. Kita nyo? Sobrang dami. Matindi mga paps. Mga paps, ang pagta-timing nito mga paps, share ko sa inyo siyempre ito 17mm yung crankshaft. Ang ikot niyan ganito lang, pag ganyan, Ayan, kakabigin nyo lang ganyan mga paps. Yan. Ganyan na ikot niyan, di ba? Pag ganon, ita-timing natin yan. Tingnan natin paano mag-timing, ito, gagamit tayo nito transit para mas maganda ang ikot. Yan, mas madali, maalwal, di ba? Simple lang, yan, papakita ko sa inyo paano tayo nagta-timing yan. Ito po, tinuturo ko to sa school nung nagtuturo tayo nung 2019, halos 3 years, 2 years sinayat tayo nagturo dun sa private school, under ng TESDA, paano pagta-timing, ngayon, nag-focus po tayo gumawa ng motor, nagsarili na tayo. Ngayon, i-share naman natin, i-upload natin to sa YouTube para mas maintindihan ng iba, 17mm, pero dyan po nyo itatap. Bago po kasi galawin lahat yan, itatap nyo muna kung tama o ayos, hindi po si pwedeng bira lang, yan mga paps, medyo wala pa kasi lock yung pumpari ko. Siri ko sa inyo mga paps, yan yung rotor na yan mga paps, yan rotor dapat nakatapat dyan dun sa distributor number 1. Ayan, ayan, distributor number 1 yan, ganyan ang position yan mga paps. Nakatapat dapat yan doon, yung rotor na yan, yung dulo. Yan, dapat kunti pang pa. Ayan mga paps, ganyan, diba? Yung rotor na ito, nakatapat yan doon sa rotor number 1. Ayan, tingnan nyo mga paps, yan, tapat yan dyan.
Oh, ayan mga paps ha. Tinanggal ko na yung cover. Ayan. Para makita natin ang accurate timing talaga nito. Pinaka-accurate timing. Ayan. May marking po yan. Yung sa baba, yun na may guhit nito. Sa crankshaft. Dito, nakatutok yan. At ito namang may kunya na may tuldok. Doon nakatutok yan sa ano. Ayan. Kita nyo mga paps ha. Pakita natin yan, no? Ayan. Yung guhit na ito dito sa baba. Pabayan, yung guhit na yan. Tapos itong may tuldok na may kunya, wood drop key, nakatapat dun sa until nito. Yan ang tamang timing. At dito sa ibabaw, sa cam, ayan o. Yan, may ukang ito, nakatapat naman sa arong yan. Ayan mga papso. Diba? Kanya pagta-timing, no? Timing niya, timing sa cam. Ngayon sa ibabaw naman, no? Yan, papakita natin lahat mga paps. Oh, di ba? Oh. Kailangan niya mga paps tapat. Oh, yan. Itong marking na ito, tapat dito sa may arong ito. Oh, marking 'yan. At ito, tingnan mo, walang ibang ano may until yan, may mga marking ito. Ah, yan. At dito. Yan naman, may until naman dito yan. Ayan. Oh, yung niya, nakaharap dito sa may until nito. May marking din yan. Tapos sa ibabaw naman yung T. Yan mga paps, oh. Yan, yung nakatapat yan sa rotor number 1, ano? At yung marking naman, ang mga paps, ayan, yung T. Oh, yung T may guhit, ayun, yung T, oh. Kitang-kita yan mga paps, oh. Marumi lang kasi mga paps, hindi mapansin yan, ah. Yung T, oh. Kita nyo yung T. Diba? Ayan, T. Tapat naman yan dito sa may guhit nito. Yan. Yan na po yung accurate timing yan. Ano? At yung rotor, dapat ano yan, nakatapat sa ayan. Rotor high tension number 1. Nakatapat na, advance na nga eh. Kailangan galawin natin to. Itatapat natin. Yan mga papa, tapat yan. Dapat sa rotor na ito. Ayan, tingnan mo, nakatapat na yan. Di ba? Rotor high tension number 1. Distributor yan. Pupunta rito sa piston number 1, no? Yan. Ganyan ang setup niyan. Bago natin i-top overhaul, no? Yan. Pwede na po itong galawin lahat. Alam na kung paano ang timing, no? Kasi nga ay ang problema, wala pa yung ating mga kasama. Pero babanatan natin to kahit wala pa sila para unti-unting mababaklas ito, no? Ayan po mga paps, na ituro ko na sa inyo kung paano ang pagta-timing tama, no? Yung marking na T at yung rotor point distributor nakatapat sa high tension number 1, no? At yun naman timing ano na sinasabi ko sa inyo mga paps. Ito may marking ang yan. Diyan nakatapat niya may usli yan dyan. Tapos itong hiwa sa baba, no? At kunya nakatapat doon sa may usli, at doon sa ibabaw yung marking na yan. Kaya hindi po talaga magkakamali mga paps ang tamang pagta-timing, no? Kaya hindi tayo magkakamali. Basta tatandaan natin ang pinaka-importante talaga inaaral, ano? Inaaral pa rin yan. At maraming YouTube tulad nito nagtuturo nito sa pagtatamang timing, no? Timing belt, ano po ito, yan mga paps, na-share ko na sa inyo ang ganitong timing multi-cab 3-cylinder, no? 3-cylinder multi-cab auto, ano po, pwede na natin baklasin yan na kuha na natin ng video para i-share sa inyo ang tamang timing, no? Ayan, babaklasin na natin po unti-unti yung mga paps. Ayan mga paps, babaklasin natin yung tensioner na ito, tensioner ito. Ayan, pag binaklas yan, ayan, tension, nagte-tension. Baklasin natin yan para mahugot na natin yung belt. Kasi tatanggalin natin yung cover na ito sa harap, no? Kasi hindi natin matatanggal yung head na yan kung hindi natin tatanggalin ito. Kailangan tanggalin yan. Ayan
Siyempre mga paps, tatanggalin muna natin yung spring na ito na naghahatak, no? Naghahatak yan dito para magkaroon ng tension. Tanggalin muna natin yan. Pwede naman kamayin. Okay na mga paps. Ito, bolt natin to. So siya yung nag-ano mga paps. Adjust pa, pwede pang i-adjust pero okay na yan. Medyo malambot sa next natin na ano natin. Yan mga paps, 12mm yan. Yan, tatanggalin natin yan. 12mm. Impact lang mga paps gamit. Ayan mga paps. Impact lang yan. Lagay muna natin dito. Diba? Sina ang naghahatak niyan mga paps. Itong spring nito, yung spring mismo. Siya nagtitension. Diba? Yung bolt, ito na yung bolt dito. Babalik natin mga paps para hindi siya mawala, no? Ito yung spring. Iingatan po mga paps ang spring nito mawala, no? Lagay natin dyan. Sama-sama na natin dito para hindi siya mawala. Kailangan ingat po sa pag-aano ng mga tools, mga bolt, kasi baka mawala, mahirap po. Bibili pa po kayo niyan, no? Mga paps, una-una titingnan yung maigi kung may damage o wala. Tulad nito, wala naman damage ang belt, no? May timing to, nilagyan ko ng marking. Yan, marking. Huwag yung susugatan mga paps, no? Mahirap yan. Yung marking na yan nakatapat doon sa marking na ito. Yan. Di ba? Ayun sinasabi ko sa inyo mga paps, yung marking, ayun. Itong anong ito, kailangan tapat na tapat yan dito sa marking na yan. Yan. At ito naman sa cam dito sa ibabaw. Kailangan magkakatapat yan bago natin pakikialaman yan mga paps, no? At ito bubuksan nito. Ito. Tatanggalin niya kasi hindi natin matatanggal yan. Yan. Diba? Yan mga paps, Okay.